Kumusta po kayo? Ako po si Dr. Jose de la Cruz, isang espesyalista sa kalusugan ng mga nakatatanda na may higit 30 taon ng karanasan sa pagtulong sa ating mga senior citizen sa buong Pilipinas na muling matagpuan ang kanilang lakas sigla at kasarinlan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagtalikod sa sarap ng pakikipagniig pagkatapos ng edad 60 ay maaaring unti-unting magpahina sa inyong puso, lumabo sa inyong memorya, magpalambot sa inyong mga kalamnan at ikulong kayo sa isang marupok na katawan na hindi nyo na makontrol. Hindi pa ito mangyayari sa malayong hinaharap kaibigan, kundi mas maaga kaysa sa inyong inaakala. At kapag nagsimula na ito, ang paghina ay halos imposible nang mapigilan. Minsan ay may nakita akong isang 74 anyos na lalaki na tahimik na pumanaw sa kanyang pagtulog. Hindi dahil sa isang biglaang sakit, kundi dahil tinalikuran niya ang mismong koneksyon na sanay nagpanatili sa kanya na masigla at buhay. Ang pagkawala na iyon ay hindi tiyak. Ito ay maiiwasan sana. Nakikita nyo ang mismong gawain na tinatalikuran ng maraming nakatatandang lalaki, madalas dahil sa hiya, takot o maling impormasyon ay siya palang susi sa pagpapanatili hindi lang ng inyong kalusugang sexual, kundi pati na rin ng inyong katatagan ng damdamin, lakas ng puso, at maging ng inyong kasarinlan. Hindi ito tungkol sa pagkapit sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa pinakamahalagang bahagi ng inyong sarili para sa hinaharap. Ngayon, ibubunyag ko ang mga nakakagulat na katotohanan tungkol sa masturbasyon na hiniling ng libu-libong nakatatandang lalaki na sanay natutunan nila ilang dekada na ang nakalipas. Matutuklasan ninyo kung bakit ang pananatiling sexual na aktibo ng pribado ay hindi lang normal. Ito ay kinakailangan para mapanatiling dumadaloy ang inyong dugo buhay, ang inyong mga ugat, at bata ang inyong diwa kahit lampas na ng 70. At samahan ninyo ako dahil sa bandang huli, ibabahagi ko ang numero 1 pinakakinaliligtaang gawi na maaaring magligtas o sumira sa inyong sigla, isang simpleng kilos na maaari ninyong simulan ngayon para mabawi ang sinusubukang agawin ng pagtanda. Minsan ang mga pinakamalaking panganib ay hindi yung mga biglaang tumatama sa atin, kundi yung mga hindi natin namamalayang pumapasok sa ating buhay, unti-unting nagnanakaw ng ating lakas at diwa araw-araw hanggang sa isang araw ay magtaka na lang tayo kung saan napunta ang mga ito. Una ang tahimik na paghina na walang nagbababala sa iyo. Kapag nililingon ko ang mga dekada ng pagtatrabaho kasama ang mga nakatatandang lalaki, may isang partikular na uri ng lungkot na hindi ako iniiwan. Ito ang lungkot ng panonood sa mga malalakas at mararangal na lalaking unti-unting nanghihina, hindi dahil sa isang malubhang karamdaman, kundi dahil sa isang mabagal at tahimik na pagguho na hindi nila nakita na darating. Akala nila ginagawa nila ang tama ang pagtanda nang may dignidad ang pagtanggap sa mga pagbabago nang walang tanong ang pagbitaw sa kanilang pagiging sexual. Dahil tutal hindi ba't ganoon o naman dapat ang pagtanda, pero ang katotohanan ay higit na mas nakakadurog ng puso. Ang binitawan nila ay hindi lang ang pakikipagtalik. Binitawan nila ang kanilang sigla. Binitawan nila ang lakas, memorya,
kasarinlan ang mismong mga katangian na bumubuo sa kung sino sila, at hindi man lang nila ito namalayan hanggang sa huli na ang lahat. Naaalala ko ang isang partikular na lalaki. Tawagin natin siyang si Roberto. Siya ay 72 anyos nang magpatingin sa akin, bagamat mukha na siyang mas matanda. Bagsak ang kanyang mga balikat. Maputla at manipis ang kanyang balat. Mahina at nanginginig ang kanyang boses. Sinabi niya sa akin na wala na siyang anumang uri ng sexual na aktibidad kahit na pribadong intimasya sa sarili sa loob ng mahigit 15 taon. Noong una, akala niya ay marangal kahit pakagalang-galang na isantabi ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Naniniwala siyang tumatanda siya ng may dangal. Pero ngayon, habang nakaupo sa aking opisina, inamin niya ng may luha sa kanyang mga mata na para na siyang anino ng kanyang sarili. Nahihirapan siyang alalahanin ang mga simpleng bagay. Palagi siyang pagod. Nanghina na ng husto ang kanyang mga kalamnan, kaya't ang pag-akyat sa hagdan ay parang pagsakop na sa isang bundok. Ang pinakamasakit sa puso ko ay nang marinig ko siyang bumulong. Hindi ko alam kung may nagsabi lang sana sa akin, kung pinanatili ko lang sanang buhay ang bahaging iyon ng aking sarili, siguro hindi ako nakaupo rito na parang kalahati na lang ng pagkatao ko ang natitira. Ang kwento ni Roberto ay hindi bihira. Ito ang nakatagong trahedya na nangyayari sa milyon-milyong buhay. Kung walang regular na sexual na stimulasyon, kung hindi pinananatiling buhay ang enerhiyang iyon, nagsisimulang magsara ang mga pangunahing sistema ng katawan. Nababawasan ang daloy ng dugo. Nanganghina ang mga nerve endings. Ang mga hormone na sumusuporta sa tono ng kalamnan, linaw ng pag-iisip at katatagan ng emosyon ay biglang bumababa. Ang pagbabago ay unti-unti, halos hindi mapapansin sa simula, kaunting bawas sa lakas, kaunting pagiging makakalimutin, kaunting dagdag na pagod. Pero sa paglipas ng panahon, lumalaki ito na parang niyebeng gumugulong. At sa oras na mapansin ng isang lalaki kung ano ang nangyayari, ang pinsala ay malala na at nakakatakot na mahirap nang ibalik. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman nababalaan tungkol dito. Walang umuupo sa kanila at nagsasabing, "Hoy, ang pananatiling aktibo sa intimasya ay hindi lang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa kaligtasan." Sinasabi sa kanila ng lipunan na ang tunay na pagtanda ay nangangahulugan ng pagsuko sa bahaging iyon ng kanilang sarili. Ngunit ang tunay na sigla ay nangangailangan ng kabaligtaran. Nangangailangan ito ng pag-aalaga, pagpapanatili, pagbibigay dangal sa koneksyong iyon, hindi para sa walang kabuluhan, hindi para sa pagmamataas, kundi para sa kalusugan, kasarinlan at buhay mismo. Kung mas marami lang sanang lalaki ang nakaalam ng mas maaga, kung may humila lang sana sa kanila sa edad na 60 o kahit 50 at nagsabing, "Huwag kang bibitaw, panatilihing buhay ang apoy kahit para lang sa sarili mo." Ilang buhay, kaya ang naging mas malakas, ilang pagsisisi ang naiwasan. Nakikita ko ito ng napakalinaw ngayon. Ngunit para sa napakarami huli na nang dumating ang aral, mayroong tahimik na labanan na nangyayari sa loob ng inyong katawan
Ngayon, nararamdaman nyo man ito o hindi. At mas malaki ang inyong kapangyarihan kaysa sa inyong inaakala para baguhin ang kahihinatnan. Ngunit dapat kayong kumilos bago tuluyang isara ng panahon ang pinto. At kung kapangyarihan ang pag-uusapan, paano kung sabihin ko sa inyo na ang simpleng gawain na iniiwasan ng maraming nakatatandang lalaki ang mismong bagay na pinaniniwalaan nilang hindi na kinakailangan ay siya palang susi sa pagpapanatiling buhay at masigla ng puso, utak at diwa. Manatili kayong kasama ko dahil susunod, ipapakita ko sa inyo kung bakit ang masturbasyon ay hindi lang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong kinabukasan. Ikalawa, kung bakit ang masturbasyon ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Sa halos buong karera ko, pinanood ko ang mga kalalakihan na ituring ang kanilang sexualidad na parang isang opsyonal na bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Isang bagay na tahimik na itinatabi kapag narating na ang isang partikular na edad, tulad ng isang damit na hindi nakasya. Ngunit ang hindi nila namamalayan ang bagay na labis kong hinahangad na sana'y mas maagang naituro sa mas maraming kalalakihan ay ang kanilang sexualidad ay hindi kailanman tungkol lamang sa intimasya o kasiyahan. Ito ay isang kritikal na bahagi ng kanilang kaligtasan, kanilang lakas, at kanilang kalinawan ng isip. Ang pagkawala nito ay hindi kailanman dapat maging bahagi ng malusog na pagtanda. Ang pagsuko nito ng walang laban ay hindi kailanman ang plano ng kalikasan para sa kanila. Naaalala ko ang isang pag-uusap namin ng isa pang pasyente, si Franco, isang retiradong bumbero na ipinagmamalaki ang kanyang katatagan. Sa edad na 70, mukha pa rin siyang malakas, ngunit inamin niyang may nawala sa kanya na mas malalim. Isang kislap, isang sigla na hindi niya maipaliwanag. Sinabi niya sa akin na tinalikuran na niya ang lahat ng uri ng sexual na aktibidad. Maraming taon na ang nakalipas sa pag-aakalang iyon ang ginagawa ng isang marangal na nakatatandang lalaki. Ngunit kasabay ng pagkawala niyon, nagsimula siyang makapansin ng ibang mga bagay na nawawala, isang gumagapang na pagod, isang panlalabo sa kanyang pag-iisip, isang banayad na panghihina sa kanyang mga binti. Noong una, ipinagwalang bahala niya ito bilang normal na pagtanda. Nang mapagtanto niyang may mali pakiramdam niya, ay huli na ang lahat. Nakaupo sa tapat ko, humiling siya at sinabing, kung may nagsabi lang sana sa akin, kung naunawaan ko lang kung ano talaga ang nangyayari, hinding-hindi ko hahayaang manghina ako ng ganito. Nakikita nyo, ang masturbasyon ay hindi isang indulhensya na tira-tira mula sa kabataan. Ito ay isang biolohikal na ehersisyo, isang gawaing pang-maintenance. Sa bawat pagkakataon na ginagawa niyo ito, pinasisigla niyo ang daloy ng dugo sa mahahalagang tissue, pinapanatiling nababanat ang mga ugat at tumutugon ang mga nerbyo. Naghahatid kayo ng oxygen at sustansya sa mga bahaging labis na nangangailangan nito para manatiling buhay. Pinapagana nyo ang mga hormonal pathway na tumutulong sa pagpapanatili ng tono ng kalamnan, pagprotekta sa memorya, at pagpapanatili ng emosyonal na katatagan. Kung walang ganoong stimulasyon, ang mga sistemang iyon ay nanganghina, tahimik, at tuloy-tuloy. Una,
nawawalan kayo ng lakas na hindi nyo man lang alam na nawawala na pala. Pagkatapos nawawala ang talas ng isip, takalaunan nawawala ang kasarinlan na dating nagbigay kahulugan sa inyo. Nakakadurog ng puso kung gaano kakaunting lalaki ang nakakaalam nito. Pinaniniwala sila na ang pagtigil ay marangal, na ang pagsuko ay kagalang-galang. Ngunit walang marangal sa pagpapabaya sa inyong katawan na mas mabilis na masira kaysa sa nararapat. Walang kagalang-galang sa pagkawala ng mga bahagi ng inyong sarili na sanay na iligtas sa pamamagitan ng isang bagay na kasing natural, kasing simple ng pagpapanatiling buhay ng inyong pribadong intimasya, kahit para lang sa inyong sarili, kahit sa mga pribadong sandali ng pag-iisa. Madalas kong iniisip kung gaano kaiba ang naging buhay ni Franco kung may humila sa kanya sa edad na 70 o kahit 60 at nagsabing, huwag kang susuko, manatiling konektado sa iyong katawan. Panatilihing dumadaloy ang iyong dugo, gumagana ang iyong mga nerbiyo, buhay ang iyong diwa. Ilang baitang ng hagdan, kaya ang mas madali niyang naakyat ilang araw, kaya siyang gumising na may mas maraming enerhiya at linaw ng isip. Gaano katagal pa kaya niyang napanatili ang matinding liwanag sa kanyang mga mata na minsang nagparamdam sa kanya na siya'y hindi magagapi. Ang trahedya ay hindi ang pagtanda. Ang pagtanda ay natural, hindi maiiwasan, maganda pa nga kung yayakapin ng tama. Ang trahedya ay ang hindi kinakailangang pagsuko. Ang mabagal, maiiwasang paghina ng isang lalaki na marami pa sanang buhay na natitira. Sa ngayon, sa loob ng inyong sariling katawan, ang labanan sa pagitan ng pangangalaga at paghina ay tahimik na nagaganap at hawak ninyo ang mas malaking kapangyarihan kaysa sa inyong inaakala para impluwensyahan ang kahihinatnan. Ang masturbasyon, malayo sa pagiging isang kahiyahiyang alaala ng kabataan, ay isa sa pinakasimple, pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon kayo para manatiling malakas, matalas at masigla hanggat pinahihintulutan ng kalikasan. Ngunit ito ay humahantong sa isang mas malalim na katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Kahit na magbago ang inyong katawan, kahit na ang mga ereksyon ay hindi na gaanong maaasahan, ang inyong kakayahan para sa kasiyahan at para sa tunay makabuluhang orgasmo ay hindi kailangang mawala. Sa katunayan, maraming lalaki ang nakakatuklas ng isang buong bagong dimensyon ng kasiyahan na hindi nila alam na posible pala. Manatili kayong kasama ko dahil susunod, sisirain natin ang isa sa mga pinakamalaking alamat na nagkukulong sa mga nakatatandang lalaki sa kahihiyan at bubuksan natin ang isang bagong pangunawa sa kung ano talaga ang kayang gawin ng inyong katawan. Ikatlo, maaari ka pa ring makaranas ng orgasm kahit walang perpektong erection. Isa sa mga pinakamalupit na alamat na nakita kong nagnakaw ng pag-asa mula sa mga nakatatandang lalaki ay ang ideya na kung hindi na nila kayang makamit ang isang matigas na ereksyon, tapos na ang kanilang mga araw ng kasiyahan. Nakakadurog ng puso kung gaano karaming malalakas at may kakayahang lalaki ang sumusuko sa kasinungalingang iyon, naniniwalang ipinagkanulo sila ng kanilang katawan na sila'y sirana at wala ng lunas. Tinatalikuran nila ang isa sa pinakamalalim
na pinagmumulan ng koneksyon, kagalakan at sigla sa buhay, hindi dahil kailangan, kundi dahil walang sino mang nagsabi sa kanila ng katotohanan. Naaalala ko ang isang pasyente, si Geraldo, isang dating marino na may kapit na parang bakal kahit sa kanyang mga huling taon ng dekada 60. Nakaupo siya sa aking opisina, isang maulan na hapon, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang boses ay halos bulong na lamang nang sabihin niyang, "Dok, tapos na para sa akin." Hindi ko na magawa ang dati kong ginagawa. Siguro wala na talaga ang bahaging iyon ng buhay ko. Dahan-dahan ko siyang tinanong kung may nagpaliwanag na ba sa kanya na ang orgasm at erection ay dalawang magkahiwalay na proseso, na ang isang buo at matigas na erection ay hindi kinakailangan para sa orgasmo, na ang kanyang katawan ay may potensyal pa ring makaramdam ng malalim na kasiyahan. Lumingon siya at tiningnan ako na may halong hindi paniniwala at isang bagay na mas malalim, isang kirot, isang pighati para sa lahat ng taon na inakala niyang tapos na siya. Gayong sa katotohanan, mali lang ang impormasyong natanggap niya. Ang katotohanan ay nananatiling buhay, ang mga daan patungo sa kasiyahan ng mas matagal kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki. Kahit na nagbabago ang mekanismo ng katawan, kahit na ang mga dati at pamilyar na tugon ay nag-iiba, ang kakayahan para sa orgasm ay madalas na nagpapatuloy. Minsan, nangangailangan ito ng kaunting pasensya, kaunting eksplorasyon, kaunting tiwala sa sariling katawan. Ngunit nariyan ito, naghihintay na parang bagas sa ilalim ng abo, handang muling magliyab kung maniniwala ka lang na posible ito. Napakasakit isipin kung gaano karaming lalaki tulad ni Geraldo ang gumugol ng maraming taon, kahit dekada, sa pagluluksa sa isang pagkawala na hindi naman talaga nawala. Lumayo sila sa kanilang sarili, sa kanilang mga kapareha, sa intimasya, pasan-pasan ang mabigat na dalahin ng kahihiyan at pagbibitiw na hindi naman dapat sa kanila. Lahat dahil walang nagsabi sa kanila ng simple at nagpapalayang katotohanan. Kaya mo pa. Buo ka pa. Ang iyong kakayahang makaramdam, makakonekta, makaranas ng kagalakan, wala ni isa rito ang nawala. Nagbago lang ito ng anyo. Kung nalaman lang ni Geraldo ng mas maaga, kung naunawaan niya lang na hindi niya kailangang sukatin ang kanyang pagkalalaki sa tigas ng isang ereksyon, gaano kaya kaiba ang naging buhay niya. Ilang sandali ng tawanan, lambingan at pagiging malapit ang sanay niyakap niya, sa halip na itulak palayo, dala ng tahimik na kahihiyan. Gaano pa kaya naging masigla at kontento ang kanyang mga ginintuang taon. Ito ang dahilan kung bakit napaka-passionate kong tinatalakay ang mga paksang ito. Dahil sa likod ng bawat tahimik na lalaking sumusuko ng maaga sa kanyang sarili ay isang buong buhay ng mga alaala na sanay na buo niya, isang mas mayaman at mas buong buhay na sanay na buhay niya kung nabigyan lang siya ng tamang impormasyon, tamang pagpapalakas ng loob, tamang pag-asa. Ang katawan ay nagbabago. Iyan ay hindi maiiwasan. Ngunit ang pagbabago ay hindi nangangahulugang pagkatalo. Nangangahulugan ito ng adaptasyon. Nangangahulugan ito ng pag-aaral ng mga bagong paraan para kumonekta sa iyong sarili, para makaranas ng kasiyahan, para ipagdiwang ang kahangahangang katatagan
na nananatiling buhay sa loob mo. Ang pagbibigay sa iyong sarili ng pahintulot na tuklasin ang mga bagong dimensyong ito ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ito ay katapangan. Ito ay buhay na tumatangging patahimikin. At kung sa tingin nyo ay makapangyarihan na ang muling pagbawi sa inyong kasiyahan, hintayin nyo hanggang matuklasan ninyo kung ano ang nagagawa nito para sa inyong kalusugang emosyonal. Dahil susunod sisilipin natin ang mga nakatagong benepisyong emosyonal ng pananatiling sexual na aktibo at kung bakit ang pagpapabaya sa bahaging ito ng inyong sarili ay maaaring tahimik na sumira hindi lamang sa inyong kaligayahan, kundi pati na rin sa inyong mismong pagnanais na mabuhay. Manatili kayong kasama ko dahil ang inyong matututunan ay maaaring magbago ng paraan ng pagtingin ninyo sa inyong sarili magpakailanman. Ika-4. Ang emosyonal na salbabida na kadalasang nakakaligtaan ng mga nakatatandang lalaki, mayroong isang nakatagong halaga, ang pagtalikod sa intimasya na walang sinumang nagsasabi. Hindi ito nakasulat sa mga pulyetong nakukuha ninyo mula sa inyong doktor. Hindi ito ibinubulong sa mga kaibigan. Gayunpaman, paulit-ulit ko itong nakikita sa buhay ng mabubuting lalaki na inakalang tinatanggap lamang nila ang natural na takbo ng pagtanda. Ang hindi nila namamalayan ay sa pamamagitan ng pagpapabaya sa kanilang pribadong buhay, hindi lamang pisikal na kasiyahan ang nawawala sa kanila. Pinuputol nila ang isa sa pinakamalalim na emosyonal na salbabida na nagpapanatiling buhay sa diwa ng tao. Naiisip ko si Jorge, isang byudo na unang nagpatingin sa aking opisina noong siya'y nasa mga unang taon ng dekada 70. Hindi siya may sakit sa tradisyonal na kahulugan. Ang kanyang puso ay tumitibok pa, ang kanyang mga baga ay sapat pa ang lakas, ngunit may lungkot sa kanya, isang hungkag na pakiramdam na halos hindi kayang abutin ng mga salita. Sinabi niya sa akin na matapos pumanaw ang kanyang asawa, wala na siyang nakikitang dahilan para ipagpatuloy ang anumang uri ng sexual na aktibidad kahit na pribado. Mali ang pakiramdam. Sabi niya, makasarili. Kaya't hinayaan niyang malanta ang bahaging iyon ng kanyang sarili sa paniniwalang iyon ang marangal na gawin. Noong una, hindi niya napansin ang pagbabago. Kaunting dagdag na pagod ilang gabi na hindi maapakali, kaunting bawas sa motibasyon na bumangon at harapin ang araw. Ngunit habang ang mga buwan ay naging taon, natagpuan ni Jorge ang kanyang sarili na nahihirapan sa mga alon ng kalungkutan at pighati na tila nagmumula sa kung saan. Sinubukan niya ang mga libangan, mga social club, kahit mga grupo sa simbahan, ngunit walang nakapuno sa tahimik na kirot na nag-ugat ng malalim sa kanyang kalooban. Sinabi niya sa akin isang araw, nanginginig ang kanyang boses. Akala ko ginagawa ko ang tama. Hindi ko alam na unti-unti ko na palang pinapatay ang sarili kong liwanag. Sinasabi na ngayon ng siyensya ang alam na ng puso ni Jorge. Ang regular na sexual na aktibidad kahit na mag-isa ay tumutulong sa pag-regulate ng mga stress hormone ng katawan, nagpapalakas ng natural na feel-good chemicals tulad ng dopamine at oxytocin at nagtataguyod ng emosyonal na katatagan. Hindi lamang ito tungkol sa pakiramdam na mabuti sa sandaling iyon. Ito ay tungkol
sa pagpapanatiling matalas ang isip, bukas ang puso, at nakikibahagi ang diwa sa buhay. Kung walang ganoong stimulasyon, ang chemistry ng katawan ay kumikiling patungo sa depresyon, pagkabalisa, at pag-iisa. Nagiging mas mahirap makahanap ng kagalakan sa mga simpleng bagay, mas mahirap bumangon mula sa mga pagsubok, mas mahirap manatiling konektado sa mundo sa paligid mo. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming lalaki ang umamin sa akin, madalas sa pigil at nahihiyang tono na pakiramdam nila ay hindi na sila nakikita pagkatapos ng 65, 70, 75. Naniniwala sila na ang kanilang kabuluhan, ang kanilang kahalagahan, ang kanilang mismong pagiging buhay ay kumupas na. Gayunpaman, paulit-ulit kong nakikita ang mga lalaking iyon na muling nagkakaroon ng isang masigla at makabuluhang buhay kapag nangahas silang muling kumonekta sa kanilang sarili sa pinakabasiko at makataong paraan. Hindi sa pamamagitan ng paghabol sa isang imposibleng pantasya ng kabataan, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay dangal sa mga pangangailangan ng katawan at kaluluwa na nananatiling buhay na buhay, kahit na sinasabi sa kanila ng mundo na dapat ay matagal na silang inilibing. Kung laman lang ni Jorge nang mas maaga na ang pag-aalaga sa kanyang pribadong buhay ay hindi pagtataksil sa kanyang pagluluksa, hindi isang makasariling gawain, kundi isang malalim na anyo ng paggalang sa sarili at emosyonal na kaligtasan. Gaano karaming sakit kaya ang naiwasan niya? Gaano pa kaya katagal niyang nadala ang kislap ng kagalakan sa kanyang mga mata sa halip na sumuko sa mabigat at kulay abong katahimikan na kalaunay lumamon sa kanya? Ang tunay na trahedya ay hindi ang pagtanda ng mga lalaki. Ito ay ang pagtuturo sa kanila na tumanda sa pamamagitan ng pagputol sa kanilang sarili mula sa mismong mga salbabida na nagpapanatili sa kanilang ganap na pagiging tao. Ngunit hindi kailangang maging ganoon. Kahit ngayon, nasaan ka man sa iyong paglalakbay, hindi pa huli ang lahat para piliin ang koneksyon kaysa pag-iisa, ang sigla kaysa pagsuko. At kung gaano kalakas ang kalusugang emosyonal, may mas malalim pang panganib na nag-aabang kapag masyadong maagang tinatalikuran ng mga lalaki ang kanilang pribadong buhay. Ito ay isang banta hindi lamang sa kanilang kaligayahan, kundi sa kanilang mismong kaligtasan. Sa susunod na bahagi, ibubunyag ko ang dalawang tahimik na puwersa na mabilis na nagpapabilis sa pisikal na paghina sa mga nakatatandang lalaki at kung paano ang pananatiling konektado sa iyong katawan ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay ng masagana at simpleng pag-iral lamang. 5, takot at hiya, ang mga nakatagong kaaway ng sigla. Kung mayroong isang puwersa na mas mapanira kaysa sa pagtanda mismo, ay ang takot. Takot sa panghuhusga, takot na makagawa ng mali, takot na maging anino na lamang ng dating sarili. At kasama ng takot ay ang hiya, ang tahimik na magnanakaw na nagnanakaw ng sigla ng isang lalaki bago pa man ito magawa ng edad. Nakita ko ito ng paulit-ulit sa aking pagsasanay. Hindi ang mga kulubot o ang bumabagal na metabolismo ang sumisira sa diwa ng isang lalaki. Ito ang mabigat na katagong pasanin ng paniniwalang hindi na siya pinahihintulutang maging isang sexual
at mapagmahal na nilalang. Naiisip ko si Alan, isang dating guro sa high school, isang lalaking nagbigay inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga mag-aaral sa kanyang talino at init ng pagkatao. Nang una siyang magpatingin sa akin sa edad na 71, hindi lang pisikal na sakit ng pagtanda ang kanyang nilalabanan. Dala-dala niya ang mga dekada ng hindi nasasabing kahihiyan. Habang ikinukwento niya ang kanyang buhay, inamin niya na noong mga edad 50, siya tahimik niyang pinasyahan na tapos na ang kanyang pribadong buhay. Hindi dahil pinilit siya ng kanyang katawan, kundi dahil naniniwala siyang iyon ang inaasahan sa kanya. Inakala niyang ang patuloy na paghahanap ng kasiyahan kahit sa pag-iisa ay magmumukha siyang kaawa-awa hangal, hindi marangal. Kaya't pinatay niya ang bahaging iyon ng kanyang sarili, ikinulong na parang isang lumang alaala na masyadong masakit hawakan. Noong una, sinabi niya sa sarili na ayos lang. Naging abala siya. Nagboluntaryo siya. Nakatuon siya sa pagiging isang lolo. Ngunit sa kaibuturan, isang bahagi niya ang nagsimulang umurong. Kumupas ang kanyang enerhiya. Naging mas tahimik ang kanyang tawa. Unti-unting lumamlam ang kanyang sigasig sa buhay taon-taon hanggang sa isang araw habang nag-iisa sa kanyang bahay, napagtanto niyang hindi na niya nakikilala ang lalaking naging siya. Sinabi niya sa akin habang tumutulo ang luha sa kanyang muka, akala ko ginagawa ko ang dapat gawin ng isang mabuting lalaki. Akala ko tumatanda ako ng may dignidad. Pero ang totoo, pinabayaan ko ang sarili ko. Ang kwento ni Alan ay isang masakit na paalala na ang takot at hiya ay hindi mga damdaming walang pinsala. Ang mga ito ay nakakasira. Kinakain nito ang lakas, kumpiyansa at kagalakan mula sa loob palabas. Kinukumbinsi nito ang mga lalaki na ang kanilang mga pangangailangan, kanilang mga pagnanasa, ang kanilang mismong pagkatao ay isang bagay na dapat itago o burahin. At sa paggawa nito, pinapabilis nila ang mismong paghina na desperadong iniiwasan ng napakaraming lalaki. Ang katotohanan ay ang pananatiling sexual na konektado sa iyong sarili ay hindi isang kilos ng desperasyon o kahangalan. Ito ay isang kilos ng katatagan. Ito ay isang pagtanggi na hayaang diktahan ng takot ang mga tuntunin ng iyong buhay. Ito ay isang matapang na paninindigan para sa iyong sariling sigla, iyong sariling dignidad, iyong sariling karapatang makaramdam na buhay kahit na lumilipas ang mga taon. Kung nalaman lang ni Alan nang mas maaga na ang paghahanap ng kasiyahan ay hindi kahiya-hiya kundi mahalaga. Kung naunawaan lang niya na ang pagbibigay dangal sa natural na mga simbuyo ng kanyang katawan ay hindi pagtataksil sa edad, kundi isang pagdiriwang ng buhay. Gaano pa kayang tawanan ang pumuno sana sa kanyang mga araw, gaano pa kayang sandali ng koneksyon ng panloob na apoy ang nadala sana niya sa takip silim ng kanyang mga taon. Bawat lalaking tahimik na nagtago ng kanyang mga pagnanasa ay kailangang marinig ito. Ang iyong sigla ay hindi isang bagay na dapat mong isuko para matugunan ang mga inaasahan ng mundo. Ang iyong lakas, iyong diwa, iyong kakayahan para sa kagalakan sa iyo, ang mga iyon para protektahan, alagaan, ipagdiwang. At kung sa tingin ninyo
ang muling pagbawi sa inyong seksualidad ay tungkol lamang sa pakiramdam na mabuti mag-isip muli. Dahil susunod, ipapakita ko sa inyo kung paano ang isang simpleng pang-araw-araw na gawain na hindi lamang kinasasangkutan ng intimasya, kundi pati na rin ng pagkilos ay maaaring muling pag-alabin ang daloy ng dugo, muling buuin ang nawalang lakas, at ibalik ang pakiramdam ng kapangyarihan na pinaniniwalaan ng maraming lalaki na wala na magpakailanman. Manatili kayong kasama ko dahil ang pinakamaganda ay darating pa. Ika-6, isang simpleng pang-araw-araw na gawain para mabawi ang sinusubukang nakawin ng pagtanda. Mayroong halos kalupitan sa paraan ng dahan-dahang paglusob ng pagtanda sa isang lalaki. Hindi ito dumarating ng biglaan tulad ng isang malakas na bagyo. Dumarating ito ng paunti-unti tulad ng isang mabagal na tulo sa katawan ng isang dating makapangyarihang barko. Kaunting bawas sa lakas dito, kaunting bawas sa talas doon. Isang araw ay magigising ka at mapagtatanto mo na ang lalaking nakikita mo sa salamin ay anino na lamang ng lalaking dati mong kilala. At ang trahedya ay hindi ang pagtanda. Ito ay ang katotohanang napakarami sa paghina ay maaaring napabagal kahit napigilan sa pamamagitan ng ilang simpleng kilos ng pang-araw-araw na pagsuway. Naiisip ko ang pasyente kong si Samuel, isang retiradong karpintero na may mga kamay na dating nagtayo ng mga bahay at kumalong sa mga apo ng may parehong lambing. Nang lumapit siya sa akin sa edad na 75, hinaharap niya ang tinatawag niyang mabagal na pagsuko. Sumasakit ang kanyang mga binti pagkatapos lamang ng ilang hakbang. Nanghina na ng husto ang kanyang kapit kaya't nahihirapan siyang buksan ang mga garapon. Ang kanyang dating maliwanag na diwa ay pinalamlam ng ulap ng pagkadismaya at pagbibitiw. Nang kami nag-usap, inamin niya ang isang bagay na madalas kong marinig. "Dok," sabi niya, nanginginig ang boses. Huminto na lang ako sa pagkilos. Huminto ako sa paghawak. Huminto ako sa paggawa ng anumang bagay na nagpapaalala sa akin ng dating ako. Akala ko dapat lang. At sa likod ng mga salitang iyon ay isang nakakadurog na katotohanan. Hindi natalo si Samuel ng edad. Natalo siya ng kawalan ng pagkilos. Ang hindi alam ni Samuel at ng napakaraming iba pang lalaki ay ang katawan ay kahangahangang mapagpatawad kung sasalubungin mo ito sa kalahati ng daan. Kahit pagkatapos ng maraming taon ng pagpapabaya, ang pinakamaliliit na hakbang tungo sa muling pagkonekta ay maaaring magbunsod ng malalaking pagbabago. Ang pagkilos banayad, sinasadyang pagkilos na sinamahan ng pribadong intimasya kahit isang beses o 2 beses sa isang linggo ay maaaring muling paandarin ang mga makina ng daloy ng dugo, muling gisingin ang mga natutulog na nerbyo at magbigay hudyat sa katawan na ito'y kailangan pa buhay pa. Hindi ito nangangailangan ng pagtakbo ng mga maraton o pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Hindi ito nangangailangan ng paghahabol sa dating imahe ng kabataan. Nangangailangan lamang ito ng pagiging tuloy-tuloy. Ilang minuto bawat araw na ginugugol sa pag-uunat, pagbaluktot, malalim na paghinga. Ilang minuto na ginugugol sa paghawak sa sarili
Hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa paggalang sa katawan na nagdala sa iyo hanggang dito. Ang maliliit na gawaing ito ay nagpapadala ng isang malakas na mensahe sa iyong mga kalamnan, iyong puso, iyong utak, manatiling malakas, manatiling gising, manatiling handa. Malinaw ang siyensya sa likod nito. Ang regular na pisikal na stimulasyon ay nagpapabuti ng sirkulasyon, nagpapanatili ng tono ng kalamnan, sumusuporta sa kalusugan ng kasukasuan, at pinapanatiling aktibo ang sistema ng nerbyo. Ang regular na sexual na aktibidad, kahit na mag-isa, ay nagpapalakas ng mga hormon na nagpoprotekta laban sa depresyon at paghina ng pag-iisip. Sama-sama ang mga simpleng gawaing ito ay lumilikha ng isang pundasyon ng sigla na hindi kailanman lubos na kayang gayahin ng mga tableta at pamamaraan. Isinapuso ni Samuel ang mga aral na ito. Nagsimula siya sa maliit isang araw-araw na paglalakad sa paligid ng blok, ilang magaang na pag-uunat at pagpapahintulot sa sarili na muling kumonekta sa kanyang sariling katawan sa paraang hindi niya pinangahasang gawin sa loob ng maraming taon. Sa loob ng ilang buwan, bumalik ang kanyang enerhiya, gumanda ang kanyang kalooban, mas madalas siyang ngumiti, mas malakas siyang tumawa, naging ayon sa kanya, mas ako ulit. At sa tuwing naiisip ko siya, nararamdaman ko ang halo-halong pagmamalaki at lungkot. Pagmamalaki sa kanyang nabawi lungkot na gumugol siya ng napakaraming taon sa paniniwalang wala siyang karapatang ipaglaban ito. Kung mas marami lang sanang lalaki ang nakaunawa ng mas maaga na ang muling pagbawi sa kanilang sigla ay hindi tungkol sa kabayanihan, kundi tungkol sa mapagkumbaba at pang-araw-araw na mga pagpili. Kung napagtanto lang nila na ang lakas ay hindi nawawala sa isang gabi. Isinusuko ito ng paunti-unti at maaari itong bawiin sa parehong paraan. Ngunit may isa pang piraso sa palaisipang ito na nag-uugnay sa lahat. Dahil ang pananatiling malakas, pananatiling konektado at pananatiling buhay sa bawat kahulugan ng salita ay nakasalalay sa pagkilala sa isang huling katotohanan tungkol sa tahimik na epekto ng pag-iisa at ang pambihirang kapangyarihan ng koneksyon sa pagpapagaling. Manatili kayong kasama ko dahil ang inyong matutuklasan ay maaaring magbigay ng bagong kahulugan sa kung paano ninyo ipamumuhay ang mga darating na taon. Ikapito, ang malawakang epekto ng pag-iisa. Habang nakaupo ako rito at pinag-iisipan ang hindi mabilang na mga kwentong narinig ko sa paglipas ng mga taon, napagtanto ko na hindi ang pagtanda ang kaaway. Ang tunay na kaaway ay ang mabagal tahimik na pagsuko sa pag-iisa. Ang tahimik na pagpili na kumalas mula sa iyong katawan, iyong mga pagnanasa, iyong mismong pakiramdam na ikaw ay buhay. At karamihan sa mga lalaki sa kasamaang palad ay ginagawa ang pagpiling iyon hindi dahil gusto nila, kundi dahil naniniwala silang iyon ang inaasahan sa kanila. Walang nagsasabi sa kanila na ang mas malalim na halaga ng pagbitaw ay hindi lamang pisikal na kahinaan, kundi emosyonal na kalungkutan. Isang uri ng espiritual na pagkupas na mas mahirap ibalik kaysa sa anumang pagkawala ng kalamnan o paghina ng memorya. Naiisip ko si Leonardo, isang pasyente na lumapit sa akin
sa edad na 78. Sa papel maayos naman siya. Sapat ang lakas ng kanyang puso. Maayos ang kanyang mga resulta sa laboratorio. Ngunit nang umupo siya sa tapat ko, may bigat sa kanyang mga mata, isang pasanin na hindi kayang sukatin ng anumang medikal na pagsusuri. Inamin niya na sa paglipas ng mga taon, huminto na siya sa paghahanap ng koneksyon, hindi lamang sexual na koneksyon, kundi lahat ng koneksyon. Huminto na siya sa pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan, huminto sa paglalaan ng oras para sa tawanan, para sa pagiging malapit, para sa paghawak. Naniniwala siya, tulad ng napakaraming lalaki sa kanyang henerasyon, na marangal ang tumanda, nang may katatagan na tiisin ang kalungkutan, ng may tahimik na dignidad. Ngunit sa loob, unti-unting namamatay si Leonardo sa paraang hindi kayang matukoy ng anumang stethoscope. Buhay ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang diwa ay lumiliit araw-araw. Sinabi niya sa akin na madalas siyang umupo sa tabi ng bintana ng maraming oras, pinagmamasdan ang pagdaan ng mundo, pakiramdam na mas multo kaysa tao. At nang sa wakas ay sinabi niyang, sana mas lumaban pa ako para manatiling konektado. Sana nalaman ko na mahalaga pala iyon. May sakit sa kanyang boses na hinding-hindi ko malilimutan. Mahalaga iyon, mas mahalaga kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki, hanggang sa pakiramdam nila ay huli na ang lahat. Ang mga tao ay hindi nilikha para mabuhay sa pag-iisa. Ang ating mga katawan, ating mga puso, ang ating mismong kaluluwa ay nakakabit para sa koneksyon, para sa paghawak, para sa pagiging malapit, para sa pagkakaroon ng nakakakita at nagpapahalaga. At kapag ipinagkakait natin sa ating sarili ang mga pangunahing pangangailangang pantao na iyon, hindi tayo nito ginagawang mas malakas. Ginagawa tayo nitong mas mahina. Ninanakawan tayo nito hindi lamang ng kagalakan, kundi ng katatagan ng enerhiya at pagnanais na patuloy na lumaban para sa isang buo at masiglang buhay. Kung nalaman lang ni Leonardo ng mas maaga, kung naunawaan niya lang na ang pagpapanatili ng intimasya sa pamamagitan man ng mga relasyon, sa pamamagitan ng koneksyon sa sarili, sa pamamagitan ng simpleng mga kilos ng pakikipag-ugnayan ay hindi makasarili o kahangalan, kundi mahalaga. Ilang taon pa kaya ng tunay na pamumuhay ang sanay na tamasa niya? Ilang paglubog pa kaya ng araw ang sanay na panood niya na may pusong puno ng pasasalamat sa halip na tahimik na kalungkutan? Ilang sandali pa kaya ng tawanan ng init ng layunin ang pumuno sana sa mga puwang na sa halip ay lumamig at naging hungkag? Ngunit narito ang katotohanan. Hindi pa huli ang lahat. Gaano man karaming taon ang lumipas, gaano man karami ang pakiramdam mong nawala ang pinto tungo sa sigla sa koneksyon sa kahulugan, ay bukas pa rin. Nangangailangan lamang ito ng isang hakbang, isang pagpili na muling kumonekta, na makipag-ugnayan, na parangalan ang mga bahagi ng iyong sarili na nananabik pa ring mabuhay ng lubos. Sa paglalakbay sa hinaharap at habang tayo'y nagtatapos, ibabahagi ko sa inyo ang nag-iisang pinakamakapangyarihang prinsipyo na natutunan ko tungkol sa pamumuhay ng masagana pagkatapos ng 1670-80, at higit pa isang prinsipyo
na walang kinalaman sa pagtanggi sa edad o pagpapanggap na bata, at lahat ay tungkol sa pagyakap sa isang mas malalim, mas mayamang lakas na lalong tumitibay sa paglipas ng panahon. Manatili kayong kasama ko para sa mga huling kaisipang ito. Konklusyon: ang pagtanda ay hindi isang sentensya. Hindi ito ang katapusan ng sigla, layunin o koneksyon. Ito ay isang transition, isa na maaaring umubos ng buhay sa isang lalaki o magbukas ng mga pinto sa isang mas malalim, mas matatag na lakas na hindi niya alam na taglay niya pala. Bawat kwentong narinig ninyo ngayon, sina Roberto Franco Geraldo, Jorge Alede, Alan Samuel Leonardo, ay nagdadala ng parehong aral. Ang tunay na trahedya ay hindi ang pagtanda. Ang tunay na trahedya ay ang pagsuko bago pa man dumating ang iyong oras. Hindi pa huli ang lahat. Hindi kailanman huli para bawiin ang mga bahagi ng inyong sarili na tahimik pa ring nag-aalab sa ilalim ng balat. Hindi kailanman huli para igalaw ang inyong katawan, para hawakan ang inyong sariling balat ng may paggalang, para muling kumonekta sa enerhiya na laging sa inyo. Hindi ninyo kailangang tukuyin ng paghina. Hindi ninyo kailangang tanggapin ang kalungkutan, kahinaan, o pagkupas ng kagalakan bilang hindi maiiwasan. May kapangyarihan kayong manindigan para sa inyong sarili na hamunin ang mga maling paniniwalang itinuro sa inyo tungkol sa pagtanda, na labanan ang tahimik na mga kaaway ng takot at hiya. Bawat maliit na kilos ng koneksyon, bawat tahimik na sandali ng pagbibigay dangal sa inyong katawan ay isang paghihimagsik laban sa mabagal na pagkupas ng buhay. Ito ay isang deklarasyon na narito pa rin kayo, malakas pa rin, karapat-dapat pa rin sa pagnanasa sa sigla sa kagalakan. Ang susunod na kabanata ng inyong buhay ay isinusulat pa. Hawak ninyo ang panulat. Piliin ninyong isulat ito ng may tapang, may layunin, at may matinding kaalaman na ang pinakamagagandang bahagi ninyo ay wala sa nakaraan. Naghihintay ang mga itong mabuhay ng lubos at walang pag-aatubili ngayon din. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at nais kong ibahagi ay ito. Ang inyong halaga at sigla ay hindi nababawasan ng edad. Ang mga ito ay nababago. Yakapin ang karunungan ng inyong katawan at diwa sapagkat hawak nila ang mga susi sa isang masiglang buhay sa bawat yugto. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mabuhay ng lubos at tunay. Ngayon, nais kong marinig mula sa inyo. Maglaan ng sandali para magnilay-nilay at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan at balak na isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanang ito. Kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, mangyaring mag-iwan ng komento ng 1. Kung hindi, o kung sa tingin ninyo ay may iba pa kayong gustong matutunan, huwag mag-atubiling magkomento ng 0. Malaki ang halaga ng inyong puna sa akin. Huwag kalimutang i-like ang mensaheng ito. Ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na maaaring makinabang. Salamat po sa inyong oras at naway mabuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin.